Nabanggit mo kasi kanina, parang merong bitterness sa pakiramdam ng mga Bitter Marcos. government to, tatawag dito, bitter government. Hindi Uy, siya tatandaan better. mo, no, ang tatandaan mo, ang gobyerno ay ang sangkatauhan. Ang administrasyon ay kung sino yung pinamumunuan ng Pangulo. So ano, bitter government or bitter administration? Bitter administration. Yon. So ang tanong kasi Marlon, ito bang mga yung pagiging vindictive ng ng administrasyon na to is out of bitterness din? Dahil hindi nila makuhang ibigin ng maraming tao. Out of bitterness, out of insecurity. Insecure pa. Insecurity? Oo, kasi alam mo yung mga taong insecure. Sila yung gustong-gusto nila maging ganito sila katulad ng isang tao na nasa katabi nila. Na alam naman nila na mas well-loved yung ang isang PRRD. Tapos hindi nila makuha ngayon. Na kahit anong suhol, pamimigay ng ayuda, at kahit anong pagtatakip ang ginagawa sa di umano'y napakataas na trust and approval ratings, and kahit na anong paninira ang ginagawa ng mga ito kay Vice President Sara Duterte, bakit ang taas pa rin ng ratings ng isang VP Sara? Samantalang ang Marcos Jr. talagang pababa at hindi naaakyat ang ratings niya sa 35%. Ang dinig ko nga nasa 15% na yan. 15? 15 pa. Diyos ko Marlon. Ibig sabihin papunta na siya sa single digit? Napanood mo ba yung ano? Ay Marlon, ito lang, can you share? Kasi alam ko, when you were USEC for special concerns, I think ang project mo noon was to make collaborations, coordinations, to make BBM the right candidate to chair the ASEAN. Yung chairmanship ng ASEAN, di ba? Parang naging project mo ba yun, special concerns? Yes. May ganun may ganun pinaghahandaan na yun. Kasi ganun ang direksyon, diba? Na ang year 2026, ang mag-host ay Philippines. Ang host country, Philippines, di ba? Imagine, napakabata natin dun sa position na yon, pero we were 3 years ahead in our planning. Yung meron tayong laging ganung pride na 3 years ahead into the early days nung administration, pero yun ganun na ang plano. But sad to say Marlon ngayon kasi parang tinatawag nila sa English ba, they play it by ear. When you say you play it by ear, kesara-sara, whatever will be, di ba? Yung, sige, we live by the day, kagaya nga na sinabi ni Remulla. We live each day as if it is just another day. So regardless kung may plano o wala, kung ano na lang ang mangyari, yun na lang ang gagawin. Ganun kasi Alam mo bakit ganyan sila ngayon? Kasi itong gobyerno to, wala nang ginawa talaga para unang-una to pa rin yung mga ipinangako nung nakaraang kampanya. Pangalawa, yung magtrabaho talaga ng maayos at ibigay yung todo na serbisyo publiko. Pangatlo, yung maiangat sa maialis tayo sa sobrang kahirapan, kagutuman, at yung mataas na presyo ng bilihin. Pati yung kuryente pa. And even digital infrastructure, dapat matupad yun. And dapat ito nga ang una ang number one priority na ginagawa ngayon ng Marcos Jr. sa halip na magtrabaho, ang trinatrabaho nila ay siraan ang pamilya Duterte. Yun lang. Nako Marlon, yun lang nasa ASEAN stage siya, sa entablado ng ASEAN ng ASEAN event kasama ang mga ASEAN leaders Marlon. Hindi naman niya naiwasan talaga na alam mo yun, hindi magiging multo na niya forever ang Duterte. Kahit anong paninira ang gawin nila, multo niya ang Duterte dahil yung succession Marlon, dahil ang sinundan niya ang pinalitan niya is si PRRD, si Tatay Digong. At hindi talaga maiaalis na ang comparison sa kanya at si PRRD. Never naman siya dapat i-compare kay Pinoy. Hindi siya pwedeng i-compare kay Gloria Macapagal Arroyo. Dahil nga, lagi and most of the time, ang comparison is yung succession. Kung sino talaga yung talagang directly na pinalitan mo. And unfortunately for him, Tatay Digong is well-loved sa ASEAN, Marlon. Habang well-loved ang PRRD, ang Marcos Jr. naman, habang tumatagal sa pwesto, palalim ng palalim yung galit at sinusuka na siya ng sambayan ng Pilipinas. Bilang patunay dito, Pam, I don't know kung nakita mo sa social media, nung magkasama sila ni Manny Pacquiao, na nasa isang boxing event sila, di ba? Na wala na Pam yung init, yung init saka yung alab nung nagsisigaw ng Marcos pa rin. Wala na rin yung naghihumiyaw na palakpakan, tilian, na yung Marcos Jr. kaway ng kaway, hindi mo alam kung ano na lang yan, script na lang yan para optics na lang na kunwari kinakawayan siya ng nasa audience. Wala na yung at sa halip, dinig na dinig yung binubo na siya. Alam mo, Pamela, ang sakit nun, magkakalahating taon ka pa lamang sa iyong 6 na taong termino.
talagang halos kulang na lang sabihin sa iyo ng mga kapwa mo, o talagang kulang sa nangarapan na mag-resign ka na. Yung Ayaw alis na dyan. Yung parang ang laki mong harang sa kung ano yung pinapanood ng maraming tao, di ba? Kulang na lang sabihin, tabi, alis dyan. Pero Marlon ha, eto hindi, not because Attorney Vic is our friend and all, maybe other personalities na nasa tabi noon ni Marcos, maybe Marlon, they were really the rock stars. Kasi di ba sinasabi, rockstar si BBM nung nagpunta siya sa ganito, pinagkaguluhan siya, dinumog siya ng tao, rockstar si ganyan. Pero Marlon, for all we know, ang totoong rockstar, si VP Sara at saka si Attorney Vic Rodriguez. Totoo. Si Attorney, alam mo ba Marlon, may nagpadala sa atin, video ni Attorney Vic, dinumog ng mga matatanda sa airport. Wow. Hindi, no offense. Latest yan ha. And Yes, alam niyo yan, kailan ba tayo, actually, kailan tayo huling umalis? Hindi. Nasa isang hotel lang tayo, di ba? Nasa isang lugar lang tayo. And talagang kabi-kabila pa rin yung nagpapapicture kay Attorney Vic. Hindi hotel, nasa isang mall tayo pa. And kahit paupo tayo sa isang coffee shop, nilalapitan siya. Last week. Yes, last week, tama. Birthday ko, 2 days, 23 yata. Oo nga, tama. Di ba? Nilibre ako ni attorney ng lunch. Di ba? Tapos Marlon, bawi lang ako. No offense meant doon sa dinumog siya ng matatanda. I mean to say, even Attorney Vic, aminado siyang mama's boy siya, di ba? Doon sa book niya, ni-reveal niya yan na siya yung paboritong anak, siya yung, wag naman magtatampo yung Fons Rodriguez na kakilala natin, Marlon. Ang paboritong anak, si Attorney Vic, aminado siya niya. At talagang napakalapit niya sa mga, alam mo yung motherly sa age niya, yung alam mong makikita niya, pwede niya makita yung figure ng mama niya, malapit siya sa ganon. Pero yun nga ang sinasabi natin, Marlon, no? Nawala na yung rockstar moment ng isang Marcos Jr. Pero kahit anong gawin niya at anong pilit niya, inailapit ang sarili niya sa maraming tao, ang sinisigaw pa rin na pilit, PRRD, Duterte. So, Diba? Kaya naman lalo nagiging bitter ang gobyernong ito. Lalo bitter nagiging bitter. Oo, sobra. Sobra na walang dahilan. Lalo ngayon, dapat ibalik natin sa pamilya Marcos. So ano na Marcos Jr. Ngayon nagugunitain na naman yung undas. Hindi ba pumapasok sa isip mo na sa wakas naihimlay sa bibig ng mga bayani ang tatay ko dahil yan kay PRRD? Marlon, para masabi mo yung sa wakas, it's been how many years since nakahinlay na siya dyan? And it took you so long to realize, sa wakas, it was Tatay Digong who made this. Pero alam mo Marlon, yung mensahe ng ASEAN event na yon, nung nasa entablado sila, nung ipinapasa sa kanya yung chairmanship ng ASEAN event, Marlon, mensahe yon na this guy na nasa malaking LED wall sa likod natin, this guy you sent to jail is the very same man we all love and we all miss. Sampal yun, Marlon. Sampal. Sobrang tampal. At saka tadyak yun. Diba? Aslit naman nung alam mo. Ng isang Marcos Jr. Para siyang nahazing doon, ha, Marlon? Grabe pa. Imaginein mo, ikaw, parang ano yan yung ikaw ang nandyan pero hindi ikaw yung sinisigaw. Parang yung huli mong pag-ibig, Marlon. Wow. Naipasok pa yun. Pero yung huli mong pag-ibig. Yung wala ka na pero hinahanap-hanap ka pa. Oo. Di ba yun yung huli mong itinawag at iniiyak sa akin nung isang araw? Wow. Parang baliktad yun. Ano sabi ni Chis Escudero kay Martin Romualdez? Kapag nagturo ka, yung tatlong daliri, nakaturo pabalik sa'yo. Walang ganun. Naisip ko lang naman, Marlon. Hindi, nabanggit mo kasi kanina. Gigigil ako sa'yo, Hindi, nabanggit mo kasi kanina. Parang merong bitterness sa pakiramdam ng mga Marcos. Bitter government to, tatawag dito, bitter government. Hindi Uy, tatandaan mo. No. Ang tatandaan mo, ang gobyerno ay ang sangkatauhan. Ang administrasyon ay kung sino yung pinamumunuan ng Pangulo. So bitter government or bitter administration? Bitter administration. Yon. So ang tanong kasi Marlon, ito bang mga yung pagiging vindictive ng administrasyon na to is out of bitterness din? Dahil hindi nila makuhang ibigin ng maraming tao. Out of bitterness, out of insecurity. Insecure pa. Insecurity? Kasi alam mo yung mga taong insecure. Sila yung gustong-gusto nila maging ganito sila katulad ng isang tao na nasa katabi nila. Na alam naman nila na mas well-loved ang isang PRRD. Tapos hindi nila makuha ngayon. Na kahit anong suhol, pamimigay ng ayuda, at kahit anong pagtatakip ang ginagawa sa di umano yung napakataas na trust and approval ratings, and kahit na anong paninira ang ginagawa ng mga ito kay Vice President Sara Duterte, bakit ang taas pa rin ng ratings ng isang VP Sara? Samantalang ang Marcos Jr. talagang pababa at hindi naaakyat ang ratings niyan sa 35%. Ang dinig ko nga nasa 15% na yan. 15? 15 Diyos ko Marlon.
Wala na yan. Ibig sabihin, papunta na siya sa single digit? Hindi malayo. Hindi Kasi malayo. kung tinasabi mong ginalaw, the lowest single digit is 9. So kung ginalaw yan, 6 lang ang kinaya mong matweak para nandun ka sa 15? Kasi 35, 36 siya ngayon, di ba? So, dinoble nila. Pinilit nilang itaas. Na hindi nila maidikit doon sa 56% o ilang percent ng si BP Sara Duterte. Ganun Taas, pa. no? Grabe. Ano na yan, Marlon? Ultimo sa survey, may dagdag bawas silang ginagawa. Considering bugbog sarado na si BP Sara sa propaganda nila. And considering na noong nakaraang eleksyon, namimigay sila ng ayuda. Talagang nanunuloy sila, di ba? So, doon, hindi ko magets yung insecure. Kasi, siya ang pangulo eh. Ano ikina-insecure mo? Ikaw ang may titulo na presidente ng Pilipinas. Bakit ka may may mga insecure? taong gano'n na nagpapanggap na magaling, na marunong. Tapos eventually nabubuko na hindi to marunong, hindi to magaling, at higit sa lahat, hindi nagtatrabaho. Ay gosh, talagang focus lang siya sa trabaho niya. At napaka-firm ng isang PRRD. Samantalang ang isang Marcos Jr. ay kung hindi ka lelembot-lembot, lalambot-lambot ka. Marlon, hello daw, sabi ni Boomerang. Boomerang, yan na naman si Boomerang. Kaya sabi ko sa'yo, yung kilikili mo. Ay, Boomerang, nagpapakulay. Iba talaga si Boomerang, nagpapakulay. Talagang nakakariwa sa buhay. Marlon, nabanggit mo yung hindi marunong si Marcos. Alam mo ba, dyan mismo sa ASEAN event na yan, Marlon, may mga countries na lumapit kay Trump, President Trump ng USA, at nakapag-negotiate ng free trade, Marlon. Free trade. Ang Marcos, ano ginawa? Wala nga sa picture. Hahanapin mo bang nakikipag-negotiate sa free trade? Ilang percent ang nakuha niyang discount, Marlon? 1%. Di ba? And that made us what? Yung 1%, 19 ba? From what figure, less 1%? Ilang percent yung tariff? Not sure. Naalala mo yun? Hindi ko rin maalala. Pero, the thing here is, ASEAN leaders took advantage of the opportunity and the event to negotiate with President Trump, Marlon. But ikaw, imbis na on the side, ang sinasabi mo, meron kang bilateral meeting sa kung kanino, what you should have done is ginwardyahan mo ang isang Trump, binantayan mo para makuha mo siyang sanang ipaglaban mo rin kung ano ang pwedeng maging win-win situation sa trade between the US and the Philippines. Wala ka. Anong ginagawa mo? Sabi ni Christine Naibak, from 20% to 90%. Yes. So yan yung sinasabi natin, nakakuha ka ng discount 1%. Ano naman yun? Saan tayo dadalhin yan? Maraming salamat, Miss Christine, for confirming. Thank you. Diba? Ano ka noon? Nasaan ang galing mo bilang isang presidente? Kung ganyan na, kung ano-ano, unang-una na lang, Marlon, priorities. Hindi mo alam ang priorities mo. Alam mo pang bakit? Kasi ang grupo ni Marcos Jr. at si Marcos Jr. mismo, gayon din ang isang Lisa Araneta Marcos. Tuwing nagta-travel sila abroad, hindi para magtrabaho ang nasa isip nila. Ang nasa isip nila, paano mag-party-party? Paano magpakasaya? Paano, basta baliwala sa kanila yun. Yung kayo pala tayo nandito para magtrabaho tayo para sa mga kababayan natin Pilipinas. Vietnam got 0%. And then imagine us getting 90%. Saan tayo Tapos lahat na ng pwede nating iangkat, saging, maaring serbisyo ng mga Filipino workers natin, Marlon, mga chips, microchips ba ang tawag doon, yung mga kung sa mga industrial parts na kailangan, yung mga chips na yan sa computers and all, imbis na sana dito ang paggawa, ang pabrika, wala, lumalabas na nasa Vietnam na, Marlon. Dati naman nasa atin ang semiconductor industry, Marlon. Diyan tayo mataas, diyan tayo magaling. Totoo. Kaya lang. Unang-una, ang taas ng dollars pa 59.19. Hindi natin alam, sino ba ang weak? Yung peso o si BPS? Di ba? Naalala ko yun. Sino ang weak? Is it the peso or because the dollar is strong? Grabe, Actually, Marlon, tama ka din sa tanong mo. Sino ba ang weak? Is it the peso or the president? Doon tayo, alam na natin yung sagot, Marlon, kasi the president. Kaya dahil mahina ang presidente, tuluyan ding nagiging mahina ang peso. Yung kaibigan natin nabuhay, Ay, si Chino, dude. How are you, dude? How you doing, dude? May picture si Trump and si Chinese si Xi Jinping. Si Jinping, di ba? Oo. Si Trump na yun, kayang makipagplastikan. Tapos ikaw, Marcos, na dating nangako na friend to all, mimitunan, ay nako, hindi ko alam ang direction talaga ng Marcos administration. And the sad thing, Marlon, was Marcos was too harsh dun sa speech niya about foreign policy din. Hindi mo ba
Alam mo, nasaan yung tinumo na ang kausap mo, ASEAN leaders? Nasaan yung tinumo na imbis na magpakita ka ng pagpapakumbabang loob, niyabang mo kung ano yung akala mong kaya mong gawin sa harap ng maraming taong. It's like presenting yourself na we can be your war ground. Are you an idiot? To be honest, parang matatanong mo yun, parang alam mo yung mapapaganyan ka na lang na ano ba tong presidenteng to? Sana Sobrang si VP Sara, No, sobrang coops, no? sobrang coops. That's the right term. Excuse our French, but he's too coop. Yeah. And Very coop. ASEAN meeting yun, ASEAN summit yun. Dapat ang unang attitude mo ron, diplomatic. Ang Yes. unang karakter na bilang leader, isang madiplomasyang tao. Hindi, Marlon, hindi kaya kung kano, hindi mo naman kaya. wala nang wala nang business confidence in our country at the moment, Marlon, because of the yung malalang korupsyon, Marlon. Imbis na papasok yung pledges, Marlon, yung pledges pa lang na alam mo yun, pangako pa lang yan, imbis na matupad, Marlon, nagpo-pull out at sa karatig bansa dinadala, hindi sa Pilipinas. Pam, yung ginawa ng South Korean president na si Lee Jae-myung, di ba? Binawi niya, pinahinto niya, hindi niya pinatuloy yung 28 billion pesos na dapat ipapautang niya bilang gagamitin proyekto sa Pilipinas. Pinahinto niya to dahil sa issue ng corruption. Yung PNI ba na Panay Negros Island, no? First time ito sa kasaysayan ng Pilipinas at ang pinaka-catch dito, yung nagsasalitang yun ay isang presidente mismo ng maunlad na bansa. Nakasama mo pa sa ASEAN region. O tapos, kailan yung next na yung hosting niya? Next, is it in 20... Next year. And 2026, di ba? 2026, di ba? Ang Philippines ang host country. Tingnan natin kung ano magiging itsura. Tapos, sisisihin niya, kapag kasagsagan na ng ASEAN Summit, sisisihin niya yung kabi-kabilang marcha, demonstrasyon, kilos protesta. Sisisihin niya na dahil sa mga kababayan natin na nagpapahayag ng kanilang disgusto at pagkadismaya sa administrasyon nito, nawawala yung pagtingin ng mga kalapit na bansa sa administrasyon natin. Pero ang tunay na dahilan dito, dahil ang presidente natin na isang pabaya, inutil, at talagang hindi marunong magpaka-presidente. Pero 2026 ka mo, Marlon? Yes. Hindi ka sure dyan. Oo nga, no? Hindi ka sure. Noti ka, ha? Noti ka. Advance na. Uy, magdilang anghel ka. Sana. Kasi di ba? And Marlon, ang tawag dito, pero tama ka dyan tungkol sa foresight mo about yung possible demonstrations on that day na tayo ang mag-host ng ASEAN na yan, Marlon. Kasi naman, talagang magagalit ako kapag ito ay binuhusan ng budget, Marlon. Tapos, alam mo ang gagawin mo? Para, di ba, nangyari na to how many years ago, Marlon, we were also a host, something to that similar effect na, alam mo yung eyesore sa paligid na mga squatters area, yung tinaasan mo yung bakod, pininturahan mo. Pinturahan. Para hindi makita ng yung alam mo yung napaka-plastic mong host na ayaw mong makita yung realidad ng iyong bansa. Pero ang lakas ng loob mo na mag-host at ibuhusan ang isang event na ito ng budget na sa likod ng mga bakod na yan na itinayo mo, itinaas mo ay ang katotohanan. Tama, Pam. Alam mo, dati pwede yan, effective yan. Nakakabudol yan ng mga bisita na banyaga. Pero ngayon, Pam, dahil sa technology, dahil sa social media, sigurado ako maraming maglalabasan pag ginawa nila ulit siya. Maglalabasan na yung larawan o video nung nasa likod ng makukulay na bakod. Na ganito ang Metro Manila, ganito kadugyot ang Pilipinas. Dahil uli sa kapabayaan ng Administrasyong Marcos. Ito kasi, Marlon, pinakamaganda rin tong comment na to ni Sally Quijano. May mag-attend kaya? Because, Marlon, kung laging na-highlight, especially these days, sa international or foreign media, Marlon, mayat-maya na-highlight ang corruption sa Philippines. Ano ba ang intention ng mga ASEAN, ASEAN leaders meeting na yan, Marlon? Hindi ba to encourage each other to do business in your countries? Anong negosyo ang pwedeng dalhin dito sa Pilipinas? Sige, paparatingin mo yung mga leaders na yan. What can they do here? If the news highlights the fact na corrupt ang officials ng bansang yan, ng bansang Pilipinas, bakit pa ako pupunta? Sige, yung representative ko na lang. What if ganun? Di ba mas malaking dobleng sampal sa kanya yun? Ang tanong mo, anong negosyo? Monkey business. That, Marlon, the mere fact na tayo ay napag-iiwanan sa ASEAN, ibig sabihin, less corrupt. Walang perfect government, Marlon. Alam natin yan. Walang perfect administration. It's just that some can moderate their greed. And the Philippines sadly cannot do such. The officials of this country cannot moderate their greed. Hindi nila kaya. Dapat hindi lang flood control ang ginagawa ngayon.
kundi dapat meron ding graft control. Oo, maganda yan, Marlon. Nabanggit mo na rin lang naman yan, Marlon, ha? Ang ICI naglabas na ng listahan ng kanilang mga hahainan, tama ba yung term? Hahainan ng kaso sa ombudsman. Yung nirekomenda nila na dapat kasuhan ng ombudsman. Yes, oo. Kapansin-pansin Pam, wala ron ang Martin Romualdez. Marlon, tapos ang binigay mo lang sa kanya, negligence? Totoo, Pam. Kaya nga yung habang ginagawa yan, kala ng Marcos administration na to, kala ng administrasyon ito, na kaya na nilang mabudol uli ang sambayan ng Pilipinas. Kaya muna natin, Pam, palipasin tong undas na to. Hayaan natin palipasin tong Halloween week na to, na pagtapos na itong undas, ibabalik uli natin sa kanila. Na bakit sa dinami-dami ng mga taong binanggit, bakit wala ang Martin Romualdez? Bakit wala rin doon yung pangalan ng Executive Secretary Lucas Bersamin? Bakit wala doon yung pangalan ng mga tao ni Martin Romualdez at Saldico? Yan, wala ding Atayde, hinahanap din si Atayde. At Marlon, ha, yung ibang mga kontraktor, hindi lang Discayas, ilan ang binanggit, wala rin sila, ha? Wala rin. Sisingin Hahanapin natin yan. Kalala mababago nila yung narrative. Kalala makakalimutan ng tao ba? Hindi pa. Galit na ang tao. Kanina may pinuntahan akong lugar. Grabe. Ikaw na mahihiya kung paano magmura ang tao. Kung paano murahin ang isang Marcos Jr. Talaga. Sobra. Nakakatakot to. Tapos Marlon, ha, bago tayo magtapos, bukas tatalakayin din natin, Marlon, kung ilang air assets na ang nailabas ng isang Zaldico. Yan ang sinasabi natin noon, Papam, no? Na habang nagpapatumpik-tumpik ang gobyernong ito para masampahan ng kaso, para mapa-aresto ang Zaldico, unti-unti namang nailalabas na nila, unti-unting naise-safety na nila yung kanilang mga ari-arian, pera, at mga kung ano pang mga ninakaw nila sa bayan. Ito natutunan ko rin to sa iyo. Ikaw yung nagsabi na iba kasi, Marlon, yung tinitingnan sa tinititigan. Tinititigan. Tama. Di ba? Ano sa tingin mo ang sitwasyon ni Zaldico ngayon? Tinitignan mo lang o tinititigan mo? Tinitingnan lang. Di ba? Kasi kung tinututukan mo yan, tinititigan mo, ibig sabihin nababantayan mo yung galaw. And Marlon, ang eroplano, ang chopper, hindi naman yung cellphone na maipupuslit mo, na nawala sa paningin mo para sabihin, ay, na-misplace ko, ay, nakalusot, hindi ko nakita, hindi nakapa, hindi na-scan or something. Di ba? Takot silang ma-corner si Zaldico kasi baka kumanta ito. May ikakanta ba yan? Ang dami, Pamela. Ang dami. How can you be so sure na hindi kakanta yan kapag siya ay nakasettle na sa, sabihin na natin somewhere else? Ang problema naman ni Zaldico, paano naman siya nakasisiguro na walang magtatangka sa kanyang buhay mula mismo sa kampo ng mga kaibigan, kakilala at kakuntsaba niya. Sa bagay, no? Para kasi ilaglag siya at idiin siya, pakasuhan. Pinapakasuhan pa nga eh. Yeah. So that means to say, siya didiinan. Siya ang didiinan, di ba? And nakadiin na eh, no? Sobra, Pam. Dead man tells no tales. Di ba? Pagka nagurgur ang isang Zaldico. Nakakatakot, no? Pero tama ka dyan sa sinasabi mo, ang kapwa magnanakaw ay galit. Sa kapwa magnanakaw. Totoo yan. So yun po ang ano natin. Rin si Sergeant Gutesa, okay lang yan. Dahil habang sinisiraan nyo si Sergeant Gutesa, para kayo nakatapak sa Kumunoy, palubog kayo ng palubog. Ay, but Marlon, I think Mike, what's his name? Mike, I always forget his last name, hindi Arroyo. Sino? Si Mike. Mike. Defensor. Mike Defensor, si Mike. Mike Defensor. Kay Mike saka syempre sa napakamagandang asawa ni Congressman Mike Defensor. Si Kong Mike Marlon, sinabi niya that Master Sergeant Gutesa ay iniingatan ng Marines. Parang nasa poder ng Marines, binabantayan, iniingatan. So, he is I don't know kung ano yung laro ni Ping Lacson, Marlon, sa pagbabalik ng session ng Senado, ha. Kung ano ang ibabato niya kay Gutesa, walang nakakaalam yan. Mas maganda kasi sabi ko nga para lang sila nakatapak sa Kumunoy nito. Habang konting kibot at konting galaw nila para atakihin ang kredibilidad at pagkatao ng isang Sergeant Gutesa, palubog sila ng palubog. At sa mga matitikas at matatapang nating mga miyembro ng Philippine Marines, Marlon, maraming salamat, di ba? Maraming salamat sa inyong tapang. Thank you sa inyo. And sana naniniwala ako pa marami pa Sergeant Gutesa ang lalabas. Yes, dapat lang, Marlon. Kasi ang sabi din ng isang Henry Uri, Marlon, ng DZRH, tayo si Gutesa, di ba? Lahat tayo Gutesa dahil sa tapang na meron tayo at pagmamahal sa ating bansa, may mga bagay na isasakripisyo tayo para sa bansang ito. Lahat tayo si Gutesa. Bago tayo magtapos, kung i-share ko lang to. Di umano, nung lumabas si Sergeant Gutesa, nasa isang pagpupulong yung mga kasamahan niyang security. Na supposedly, magbabakasyon na sana sila.
Pero since lumabas nga, inawat yung pagbabakasyon nila. Tapos outright, binigyan daw sila ng 50,000 pesos. Sa mga kuya natin, sa mga ate natin, na tumata yung security at bodyguards ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Huwag niyo pong ipagpalit ang halagang 50,000 pesos na ipinansuhol sa inyo nung araw na yun sa kinabukasan po ng ating anak at yung palubog na sa utang ng Pilipinas. Oo, walang-wala ho yan sa kinabukasan at dangal na pwede ninyong ipasa sa inyong mga anak at ng inyong mga anak sa inyong mga magiging apo at kaupo-apuhan. Diba? Correct. Uy, Marlon, salamat for today ha. Thank you for Thank you. adjusting your time.